Alright, so we're done po sa ating First John chapter 4 Bible reading for today. One chapter lang po tayo. I'm gonna share my takeaway po. Dito po sa last verses, dito sa 19, sabi niya, dito nga natin matitiyak na tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo usigin ito. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo iniusig ng ating budhi, kalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hiningin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Yeso Kristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos at nalalaman natin nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkalob niya sa atin. So, makikita po natin dito na talagang kailangan po nating makita na ang Diyos ay higit po dun sa ating tinatawag na conscience or conviction or budhi po, no? Sa Tagalog dito po sa binasa po natin na nakakasiyasat po ng ating mga puso at laman ng ating mga isip at puso. Yan. So, makikita po natin na talagang kapag sumusunod tayo sa Diyos, no, ang Diyos ay patuloy na mananatili po sa atin. So, paano po natin masusundan si Lord? One thing I've learned is to yield our life to Him, and we must understand by the grace and by the Holy Spirit po. Ang Holy Spirit ang bibigay sa atin ng understanding how we can yield our life o paano natin talagang ibigay, ialay ang lahat-lahat sa buhay natin para kay Lord. So we need to have faith in Jesus, no, and gawin po natin ng kanyang mga utos. So ang pinaka-utos po ng Lord sa atin is to love. Kaya I love you, everyone. So, how can we know that we love people? When we understand that we are here for the Lord and for the people, no, so that we can serve them. So, yun po yung ating takeaway ngayon na makikita po natin. Let's continue to live for the Lord. God bless you po.